ang nakaraan sa Alicia. Daddy! Were you hurt, baby? Anong masakit sa'yo? What are you talking about, Daddy? Why would I get hurt? I didn't hurt her, Nick. Hindi, kahit minsan. Hindi ko alam kung anong hatak mayroon ng anak mo sa akin para pagtaksilan ko ang grupo. Hindi ko alam kung anong mayroon sa mga mata ninyong mag-ama na nagagawang yanigin ang buo kong pagkatao. Patawarin mo ko, Nick. Gusto kong malaman mong masayang-masaya akong nagkita kami mag-ama. Ngayong nasa iyo ng muli ang bata, handa na akong pagbayaran ng mga kasalanan ko sa batas. Alicia. Goodbye, Nick. Alicia. Matapos ang ilang buwang pagkawala ay muling nagkasama ang mag-amang Nick at Bea. Inamin ni Alicia ang kanyang mga kasalanan kay Nick at handa raw itong pagbayaran ng lahat ng iyon. Mga salitang napakasakit marinig para kay Nick dahil mahal niya si Alicia at pangarap niya itong makasama habang buhay. Minsan, mas mabuti pang hindi mo na lang alam ang katotohanan kung ang katotohanan iyon ang tudurog sa iyong puso at buo mong pagkatao. Manang, ayos na po ba ang mga gamit ni Bea? Ihahatid ko na po siya sa school pagkatapos niya mag-almusal. Oo, Nick. Na-check na yun ni Maring kagabi pa. Pagkatapos nilang gumawa ng assignment. Hindi ba, Maring? Opo, Manang. Sir, salamat nga po pala sa pagbibigay ninyo ng pangalawang pagkakataon sa akin. Napakabuti nyo. Ipinapangako kong hindi na mauulit ang nangyari. Babantayan ko pong mabuti si Bea. Salamat naman kung ganoon, Maring. Kalimutan na natin yon. At pasensya ka na rin kung nakapagsalita ako ng mga bagay na hindi maganda. Alam kong naiintindihan mo. Wala po kayong dapat alalahanin, sir. Daddy, I want to see my friends again. Can we visit them, please? Sure, anak. Who do you want to visit? Birthday na ng classmate mong si Pia sa Friday. I'm sure your other friends will be there too. I'm talking about my new friends, Daddy. I miss them already. New friends? But you just came back. Lagi nga po niyang kinukwento ang mga bago niyang kaibigan. Nangako raw siya sa kanila na babalik siya doon at dadalhin niya sa park ang mga bago niyang friends. Sinong mga kaibigan yun, Bea, Apo? Sino ang tinutukoy mo? Tita Alicia introduced them to me, Daddy. They live in a big house at may swimming pool pa sila. This house, anak. Your Tita Alicia lives there too? No, Daddy. I seldom see her, but Lolo was always there for us. Lolo? Sinong lolo, anak? Anong pangalan ng lolong sinasabi mo? I forgot, Daddy. We just call him Lolo. And how many friends do you have again? I have 1, Jeda. 2, Joanne. 3, JC. 4. Oh my God. Manang, Maring, kayo na muna ang bahala kay Bea. May kailangan lang akong tawagan. Oh, sige anak. Hoy, bakit masama ang tingin mo sa akin kanina, ha?
Huwag mong sabihin kay bago-bago mo rito. Aangasan mo ko ng ganyan. Pansin ko nga rin, boss. Parang sinisindak ka eh. Hindi kaya kinukursonada ka na niyan para mapalitan ka sa pwesto mo at siyang magari-harihan dito sa selda? Ako ba ang tinutukoy nyo? Baka nagkakamali kayo ng binabangga. Isa pa, hindi ako magtatagal dito. Kaya huwag kayo mainip. Aba, sumasagot pa itong kamote na to ah. Gunggong ka? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa harap ni Boss Dante. Baka gusto mong hindi na makalabas. Ganun. Ikaw, baka gusto mo nang makalabas at makipag-reunion sa pamilya mo nang may bulak sa ilong. Boss Drake, tama na. Baka kung mapano tayo dito. Marami sila oh. Gago ka! Anong sinasabi mong bulak sa ilong, ha? Siraulo ka? Ano? Ilabas mo ngayon ng tapang mo. Ikaw kayo. Mga bata kayo nito, di ba? Sasali kayo? Hindi, boss. Hindi kami lalaban. Hindi po. Uy, itigil niya yan. Yoko! Attorney pare, mabuti at dumating ka. Diyan na lang pare. Ikaw talaga. Hindi ka na nasanay. Kamusta pare? May update pa tayo? Meron at madami. Una na riyan, sasabihin ko sa'yo, nabubugsarado ang inabot ng Drake sa kulungan. Doon ba naman nagpakita ng pagiging siga sa loob matinik ang mga tao roon. Ayun na talos hindi na raw makadilat, sabi ng pulis na nakausap ko kanina. Ganoon ba? Simula na yan ng pagbabayad niya sa mga kasalanan niya pare. Totoo yan. At siguradong wala na siyang ligtas. Sa dami ng ebidensyang magdidiin sa kanya. Yung babae pare, ano ang balita kay Alicia? Nasa pangangalaga na siya ng Witness Protection Program. Witness siya? Pero tulad ng mga kasama niya, ay direkta rin siyang may kinalaman sa lahat ng kasong nakasampa sa grupong ito. Hindi ba? Hindi ko pa kayang sagutin yan as of now. Dahil kakatanggap ko lang ng case mo pare. Ang masasabi ko lang, kung ganitong tinuturing siyang witness, isa siyang asset upang mabilis na matunton ng pinakalider ng sindikatong yan. Si Miranda, siya ang itinuturong pinakalider ng grupo. Tama ka. Marami ng planong isinasagawa para matiklo ang taong yan. May lead na rin naman ng mga pulis. Siya nga pala, kumusta na ang inaanak ko? Ayos naman pare. Natutuwa nga ako at nakabalik na siya sa dati. Teka, si Sargento yun, di ba? Sergeant! Hoy! Narito pala kayo. Pwede bang makitable na at maraming tao? Wala kaming mahanap na upuan. Walang problema, Sargento. Tamang-tama lang ang dating niyo dahil paalis na rin naman kami. Ang bilis naman. Magkape muna tayo. Sagot ko. Sergeant, may gusto nga rin Mabuti sana pa yung akong... magsadya na lang tayo bukas ng umaga sa station, pare. May kailangan pa tayong habulin, di ba? We need to go. Ha? Oo. Oo nga pala. Sige mga sir, mauna na kami. Bukas na lang. Okay, kung yan ang gusto nyo. Ano yun? Bakit parang ayaw mo kong pagsalitain kanina sa harap ni na Sargento? Eksakto pare. Hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala sa mga kaharap mo. Mahirap na. Anong ibig mong sabihin? Sila ang may hawak sa kaso ni Marisa at Bea. Kahit pa, iyan nga ang dahilan kung bakit dito kita niyayang magpunta, hindi na agad sa presinto. Gusto ko kasi talaga kitang makausap. What about pare? I have an informant inside. At may tip sa akin na ilan sa mga matataas na opisyal ay kasabot ng sindikato ni Miranda. Kaya pala matagal nang namamayagpag ang grupong yan at walang takot dahil may nagtatakip sa mga kabulastugan nila. Kung gayon, mahirap magsalita ng laban sa kanila. Paano ang witness? Paano si Alicia? Standby na lang muna tayo. Kukumpirmahin ko muna kung sinong tinutukoy na opisyal na ito.
Sa ngayon, sapat nang nasa pangangasiwa ng Witness Protection Program si Alicia. Hindi ako kontento pare. Hindi lingid sa'yo ang relasyon naming dalawa. Mahal ko pa rin si Alicia at nag-aalala ako ng sobra para sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung tama. Pero sa puso ko, gusto ko siyang tulungan. Hindi ako makatulog sa gabi sa tuwing naiisip kong araw-araw baka hindi siya nakakakain o kung baka napaano na siya. Alam mo ba yung pakiramdam na parang gusto ko siyang protektahan sa lahat ng ito? Pero hindi ko naman alam kung papaano. Naiintindihan kita pare. Pero sa ngayon ang tanging bagay na magagawa mo para kay Alicia ay maging maingat. Hindi ka dapat makapagbigay ng impormasyon sa kalaban na posible na lang magamit in favor of Miranda. Nariyan ka na pala anak. Kadarating ko lang po. Kumusta si Bea? Maagang kumain ng hapunan. Pumanhik na sa silid at gumagawa ng assignment. Katulong ni Maring. Salamat manang. Kumusta ang lakad mo? Maayos naman po. Kaunting tiyaga lang. Tama ka anak. Siya nga pala. May sulat para sa'yo. Kanina pa itong umaga. Nalimot ko lang iabot bago ka umalis. Sa mailbox nyo ba ito nakuha, manang? Oo. Pero kaiba sa mga regular mong sulat. Parang walang nakalagay kung kanino galing. Ha? Isang kapirasong papel na may nakasulat na address sa Cavite. Kaninong address naman kaya ito? Isang araw ay dinalaw ni Nick si Alicia sa housing facility kung saan ito pansamantalang nakatigil. Alicia. Anong ginagawa mo rito, Nick? Nais kitang makita at makamusta. Malaking bagay sa akin na pinayagan akong madalaw ka. Pero sayang, at wala tayong mahabang oras upang makapag-usap. Hindi ako dapat tumanggap ng kahit sinong bisita. Hindi ako maaaring makipag-usap kahit kanino. Pero bakit? Umalis ka na. Hindi ka na dapat pa nagpunta rito. Alicia, bakit? Umalis ka na. Inaamin ko ang lahat ng kasalanan ko, kaya wala na akong pag-asang makalaya pa rito. Alicia? What's going on? Hindi ba tetestigo ka lamang kay Miranda? Lahat ng bibitiwan kong pahayag ay direktang magsasangkot sa akin sa lahat ng krimen, Nick. Kaya wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Umilis ka na! Alicia? Anong nangyayari? Alicia! Ha? Ang kamay niyang nasa ibabaw ng dibdib. Tila may itinuturo. At ang kanyang mga mata ay tila may ibang kahulugan na ibinabadya sa akin. Nakikinig ka ba, Nick? Nakikinig ka ba? Nauunawaan mo ba ang mga nangyayari? Tumingin ka ng mabuti sa mga mata ko at tanggapin mo ang katotohanan kailangan mong malaman. Nick, pakinig ka. Ang Mirandang hinahanap nyo. Ang Mirandang may kagagawa ng lahat ng ito. Ay walang iba kundi ako. Ha? Alicia, anong? Tama ang narinig mo, Nick. Ako si Miranda. Ako ang pinaghahanap na leader ng grupong ito. Kaya umalis ka na. Pero paanong nangyari? Umalis ka na! Kung yan ang gusto mo, sige, tutuloy na ako. Aalis ako ngayon. Pero magbabalik ako, Alicia. Pangako. Babalikan kita.
Umalis na ba ang tisoy mong bisita? Apat kinakausap kita. Umalis na at hindi na siya babalik pa. Masaya ka na ba? Mabuti naman kung ganon. Ano? Masakit bang matalikuran ng isang taong inaakala mong tapat sa'yo? Tulad ng ginawa mo sa akin? Hindi kita kaano-ano. At wala kang karapatang angkinin ng buhay ko. Kaya wag mo akong susumbatan. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mo ba alam? Na noon pa man ay mainit na ang mata ni Espeo sa'yo. Lalo nang dumating ang lalaking yan sa buhay mo. Lalo ka nang nawala sa sarili. Matagal ka nang gustong tapusin ni Espeo. Kung hindi dahil sa akin, kaya utang na loob mo ang buhay mo sa akin ngayon. Mabuti pa ay pinatay mo na nga lang ako noon pa man. Sana ay hindi ko na nasaksihan lahat ng kademonyohan ninyo. Ipapaalala ko lang na ang mga demonyong tinutukoy mo ay ang tanging pamilya mo ngayon. Ang demonyong ito ang nagpapakain at nag-aaruga sa'yo. Kaya isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagtataksil sa grupo. Anong sinasabi mo? Akala mo ba ay hindi ko alam? Sa tingin mo ay naniniwala akong nahuli talaga ng mga pulis ang mga bago mong tao. Kaya kayo natiklo. Alam kong sinadya mo ang lahat, Alicia. Pinlano mong isuplong ang grupo sa otoridad nang malaman mong anak ng lalaki mo ang huling batang pinatrabaho ko sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi ko alam na anak ni Nick si Bea. Hawak na ako ng mga pulis nang malaman ko ang totoo. Kung gayon, ano ang magandang paliwanag mo para sa kataksilan mo sa akin? Matagal mo na siguro akong ginagagawa. Tama na, ano ba? Ano? Nasasaktan ako. Berto! Berto! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba nakakulong ka? Hello, Madam A? Berto, ano nga ulit ang ginagawa ng babaeng ito sa mga batang pinapayari ko? Aba hindi ko alam, amo. Sabihin mo sa kanya ang mga sinabi mo sa akin. Tarantadong to. Kasi madam, hindi sinasadyang nakita ko ang kotse ng bata mo minsan. Sinundan ko at nakita kong naglibing ng malita sa south. Nang hukayin ko ay wala namang laman kundi mga lumang damit at gamit. Kinabukasan ay nag-report ka kay amo na nailigpit mo ng huling trabaho mo. Ano ang ibig sabihin nun, Berto? Ang ibig sabihin ay naglinis ka lang ng bahay, madam? Gago! Ang bubo mo talaga! Ang ibig sabihin ay hindi totoo ang report na ibinibigay sa akin ng babaeng ito. Tama ka, amo. Kung ganun, nasaan ang mga bata? Nasaan nga ba, madam? Nasaan, Alicia? Hindi ko alam ang sinasabi niyong dalawa. Bakit hindi niyo hanapin ang mga tauhan ko at sila ang tanungin niyo dahil sila naman ang nagliligpit sa mga bata? At nasa na sila ngayon? Bakit mga tao lang ni Drake ang nasa kulungan? Napawalan na dahil sa kawalan ng ebidensya? Hindi ba? Kaya ka pala bumukod kay Drake at nagpalit ng tauhan. Sinasabi ko na nga ba? Wala kayong mapapala sa akin. Mabuti pang patayin niyo na lang ako. Nagkakamali ka. Meron pa. Dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Lilinisin mo ang sarili mong kalat, Alicia. Susunod ka sa mga ipagagawa ko. Kung hindi, ay makikita mong laman ng dyaryo ang lalaki mo at ang anak niyang pinatakas mo. 4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.